So, muli, salamat po sa Panginoon at nagpapasalamat po tayo sa Panginoon na patuloy tayo sa pag-aaral, paglago sa kaalaman, sapagkat yun naman ang sabi ng John 8:32, you shall know the truth. Sabi doon, if you abide in me and my words abide in you, kung kayo ay mananatili sa akin, pasinin niyo yun, kung kayo ay mananatili sa akin, kay Jesus, and my words abides in you, sabi doon sa 31, if you continue in my word, then are ye my disciples indeed. Kayo ngay aking mga alagad o tagasunod. So sinabi ni Jesus doon sa mga naniniwala sa Kanya. So marami pong naniniwala kay Jesus. Generally, halos lahat ng relihiyon naniniwala kay Jesus. Diba? Ang pagkakaiba lamang ito, if ye continue in my word. Kung kayo'y mananatili sa aking mga salita. So yun yung napaka-importante doon. Maraming ang naniniwala kay Jesus Pero yung nananatili, nagpapatuloy, ay yun nagkakaroon ng problema. Tapos anong magiging resulta? Sabi nung 32, pag tayo daw ay nanatili sa kanyang salita, nag-aaral tayo, sabi nung 32, you shall know the truth, malalaman ninyo ang katotohanan, and the truth shall make you free. Sino yung truth? Si Jesus, yung kanyang gospel, yung kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, yung gospel of truth, yung word of truth, yun ang magpapalaya at yun yung ating pinapaksa. So, nagpapasalamat po ako sa Panginoon na habang tumatagal naniniwala ako, magiging maliwanag sa inyo ito. Bagaman sa umpisa, parang hirap kasi majority ng naniniwalang Kristiyano, hindi masyadong, yung detail ng gospel ay hindi masyadong natatakel. At kaya huwag tayong magsawa kahit paulit-ulitin ito kasi habang inuulit-ulit mo yan, lalong naiintindihan mo. Totoo naman talagang mahirap intindihin sa simula lamang yon. Pero dahil nga born again tayo, nasa atin ang Espiritu ng Diyos at may Espiritu tayo, hindi pwedeng hindi mo mauunawaan yung spiritual na mga bagay, lalo na yung kanyang mga salita. So yun lang po yung napaka-importante doon. No, hindi pwedeng hindi maiintindihan. So, even yung mga professional, pag hindi nila talagang ninasa at tinanggap na lahat ng mga bagay ay spiritual, ay hindi nga talaga nila maiintindihan. Yung sinasabi na, kaya nga sabi doon na sa awit natin na, yung lalim daw ng kanyang pag-ibig, nauunawaan lang ito ng mga taong talagang nananalig kay Kristo. The depth of your love, the depth of His love, yung lalim ng kanyang pagmamahal. So ngayon po, dahil nga po tayo po lalong pang bibigay ng mga testimony, nag-e-equip sa ating mga kabataan, and even dun sa mga nanay at tatay natin. Meron na pong mga naka-line up na mga nanay, mga tatay, mga kabataan, higit sa lahat yung mga kabataan natin. At ngayon, bago po siya umalis, kasi ito pong kapatid nating ito, ay paalis na po siya. Sana, sabi ko nga, hindi naman natin pipigilin kung mag-abroad kayo, dahil kailangan din natin yung kinabukasan ng mga kabataan, maging maganda rin. Pero even na nasa abroad, sana yung journey ng pag-aaral, wag niyong bibitawan. Kasi tayong na born again, meron tayong dalawang pagkatao. Di ba? Isang inward man, yung ating espiritu, na born again, at yung isang outward man, na ito'y temporal, pansamantala, pero kinakailangan din naman yung kanyang pangangailangan ay masustine. At ang pinakamahalaga sa journey ng ating pag-aaral,
nakukuha mo na yung purpose, bakit ka nabubuhay sa lupang ito, hindi lamang para makasurvive at ma-enjoy yung buhay sa lupa. Di lang yon. Higit sa lahat, ang purpose niyan, staging point lang po itong ating pamumuhay sa lupang ito, ang pinakamimithi ng Diyos yung ating eternal life. So yan. Sana po nagliliwanag yung katotohanan na yan. At tinatawagan natin ngayon ang ating kapatid. Tawagan natin Sister Faith Manggubat. Okay, thank you po. Ayan, ang ating topic po since February, dahil love month, so ang topic natin, God's love. Napakabagong-bago. Di ba po? Mix po siya ng ginawa ko pong topic and then may kasama na din pong testimony. So, when we have God's love, we have four parang points. When we have God's love, we can forgive, find peace, help people, and love people. So, mag-start po ako sa verse ng 2 Timothy 1 verse 7. For God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kahusayan. Amen po ba? So, hindi daw po tayo binigyan ng Panginoon ng fear. So, kung ano man po yung nararamdaman nating takot, hindi yan galing sa Panginoon. Pero binigyan tayo ng power, ng pag-ibig, at ng kahusayan, sound mind. So, unang point po, forgive. Colossians 2, verse 13. And you being dead in your sins and the uncircumcision of your flesh, hath he quickened together with him, having forgiven you all trespasses. So, basically, ang sinasabi lang naman po ng verse na to, kung gaano ka bigat na patay na tayo sa kasalanan at pinatawaran tayo ng Panginoon. So, knowing that, yung journey ko po sa pag-aaral ng salita ng Diyos, hindi po siya naging madali kasi may transition at malagi din may bagong learnings. So, kung personal life, forgiving myself and other people, malaking impact po yung salita ng Panginoon at yung pagpapatawad ng Panginoon sa buhay ko. So, syempre, alam ko naman po na hindi tayo perpekto. May mga nagagawa tayong kasalanan maging sa sarili natin, which is nagkakaroon tayo ng guilty feeling at mahirap pong patawarin yung sarili. Kung mahirap pong magpatawad ng ibang tao, para sa akin, mas mahirap pong magpatawad ng sarili kasi andun yung battle ng utak mo na, eto kasama mo to lagi eh. So, kailangan inaalagaan mo siya ng salita ng Diyos. Kailangan inaalagaan mo siya ng magagandang salita, inaalagaan mo yung sarili mo. So, hindi siya madali. It's not an easy ride. You may find yourself na nakakalimutan mo magpatawad, pero balik ka lang sa salita niya. And meron po akong hard pill to swallow. Ano po ba yung ibig sabihin nun? Yung hindi matanggap ng lahat. Pero for me, ito yung natutunan ko sa journey with the Lord. Forgiving others doesn't always mean you will have to reconcile with them. You can just forgive them within yourself, pero it doesn't always mean you have to be with them again or be friends with them. Ano po ba ibig sabihin nun? Kapag po nagpatawad ka, yung mga mabibigat na taong nagawan ka ng kasalanan, pwede mo silang patawarin. Given na yon, kasi sabi ni Lord, magpatawad tayo. Kasi pinatawad niya tayo. Amen po ba? Amen. So, pero hindi mo kailangan maging kaibigan ulit sila. Hindi mo kailangang maging pakisamahan ulit sila kung hindi naman kailangan. So, being civil, pwede, pero kung alam ni Lord, mas naiintindihan ni Lord yung sitwasyon mo. Kung hindi mo kayang maging ganyan ulit kayo, pero pinatawad mo na siya, yun yung mahalaga. Yung peace
sa loob mo. So, ayun. Kasi di ba yung nakaraan na turo, pag nagpatawad ka, kailangan ipilit mo yung sarili mo na makipag-ayos sa kanila. Hindi po ganon. Basta may peace ka within yourself, alam mo na kasama mo si Lord. Kasama mo yung pamilya mo, yung tunay mong kaibigan na binigay ni Lord. Okay ka na. Ayun. So, God also protects our peace. Ayan, pinoprotektahan ni Lord yung kapayapaan natin at naiintindihan niya tayo. You don't have to do all the work. Bahala si Lord sa buhay nila at sa buhay mo. Amen po ba? So, second point, when we have God's love, we can find peace. Let's read Philippians 4 verse 7. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Ayan. Yung peace daw ni God, hindi peace ni kapatid, peace ni boyfriend or peace ni girlfriend. Peace ni God. Yun po yung magbibigay sa atin ng understanding na mapupunta sa puso natin at yung minds natin patungo kay Jesus Christ, hindi yung utak natin yung gagana. Hayaan natin yung mind ni Jesus yung gumana sa atin. So, finding peace is not always easy, lalo na kasi nandito tayo sa mundong to, no? Marami tayong nakikita. At syempre, nandito tayo. We are here for a reason. Madaming ganap, madaming nangyayari, pero always try to seek Him sa lahat ng bagay para lagi ka may peace, kahit na magulo yung paligid. Parang yung sa kanta, kanina, yung maghari. Yung sa gitna ng kaguluhan, ang tinig mo ay hanap. Ayan. Laging yung salita niya yung hanapin natin. Alam ko po na ano pa naman ako, young adult pa naman ako. Pero andun yung mindset ko before na, eto yung, ayan, mag-open na ako sa inyo Maybe, till now, medyo nilalabanan ko pa siya. Kasi before, kapag may nangyayari sa aking maganda, laging may kasunod na pangit, agad. Hindi ko sinasabing, gano'n na talaga yung buhay ko. Pero parang naging pattern siya before. Pero na-realize ko na nandito kasi tayo sa mundong to, marami talagang magiging distractions at pangit na nangyayari. So, pero part pala talaga yun ng process sa mundong to. Pero ako talaga, grabe yung kasunod na pangit na pangyayari. Dumating ako sa point na kapag may magandang nangyayari sa akin, nire-reject ko siya sa utak ko kasi feeling ko, ang kasunod nito ang pangit. Baka parang ayoko na lang tanggapin. So, pero ngayon, I am trying to learn na i-embrace yung mga pangako ng Diyos. Kasi yun yung peace ko Doon ko makukuha. And surround yourself with good people kasi nakakatulong yon. Kapag magulo yung kasama mo, magulo din yung paligid mo. So, madadala ka talaga. So, mahalaga po na ipag-pray mo na bigyan ka ni Lord ng mabubuting tao. At lalo kang ilalapit kay Lord. Ayan. So, meron po ba kayong good people around you? Amen? Parang hindi lahat. So, ipag-pray nyo yan, yung mga walang good people around you. Kasi nakaka-add yung ng gulo sa utak kapag pangit yung kasama mo. Ayan. So, when we have God's love, we can help people. Ayan. Meron tayong verse, Matthew 5:16. Ayan, basahin natin. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. So, ito pong verse na to, sinasabi na yung good works natin ay i-glorify yung Panginoon. At syempre, yung good works natin, galing pa rin yun sa righteousness ni Jesus Christ. So, meron po ulit akong verse, 1 John 3 verse 18. My little children, let us not love in word, neither in tongue, but in deed and in truth. So, meron din pong parang katuruan dati na ipag-pray mo lang yan or
wag mo na isipin yan, wala lang yan. So, si Lord mismo, tumulong siya. Hindi niya hinayaan na wala siyang gawin sa mga nangangailangan. So, sabi po dyan sa verse, let us not love in word. Ang pagmamahal, kasama dyan yung word, pero kailangan din natin na in deed and in truth. So, ano ba yung in truth? Sa salita niya, at kailangan may gawin ka din para makatulong sa ibang tao. So, meron po ulit akong verse, James 2, verse 15 to 16. Yeah. If a brother or sister be naked and destitute of daily food, and one of you say unto them, depart in peace, be ye warmed and filled, notwithstanding ye give them not those things which are needful to the body, what doth it profit? Suppose you see a brother or sister who has no food or clothing. So pag nakakita ka ba daw ng brother or sister or ng tao na walang pagkain or damit, and you say, goodbye and have a good day. Stay warm and eat well. But then you don't give that person any food or clothing, what good does that do? So kapag nandyan yung pag-ibig ng Panginoon sa buhay mo, malaki yung puso mo para tumulong, hindi lang para sabihan mo sila ng peace be with you, or pagpe-pray kita. So very helpful ang prayer, yes. Pero dahil nasa atin na yung righteousness ni Lord, hindi lang ito about food or clothing, ha. In general, na makakatulong tayo sa ibang tao na nangangailangan. At ayun, kapag may pag-ibigan ng Panginoon, malaki yung puso mo at makakatulong ka. Amen po ba? Amen. Ayan. Last one po ay, love people. When we have God's love, we can love people. So, very self-explanatory po to, no? Pero totoo po talaga siya. Iba yung pag-ibig na mabibigay mo sa tao kapag may pag-ibig ka ng Diyos. So, John 13 verse 34, a new commandment I give unto you, that ye love one another as I have loved you, that ye also love one another. So yan, utos siya ng Panginoon. So minahal niya tayo, magmahal din tayo. Ayan, napakabuti ng Panginoon, napakalaki ng pag-ibig niya. Ayan. When we have Jesus in our lives, we are able to be our best selves. We are able to love others more fully, forgive more readily, and find peace even in the midst of chaos. So, totoo to, no? Na kapag kasama natin si Jesus Christ, matatransform tayo lagi. Hindi tayo natigil sa isang ganito lang. Araw-araw tayo natatransform ni Lord. At yun yung best. Hindi ka ganyan lang. Ganyan ka dahil kay Lord. It's not always easy. So yun, sabi ko nga po, hindi siya laging madali. But having Jesus in our lives can make all the difference. So dahil nandito tayo sa mundong to, wag niyo hayaang kalimutan si Lord. Hindi niya tayo kakalimutan. So let's continue to lean on Him and strive to be the best versions of ourselves that we can be. So it's amazing how much of a difference it makes when we intentionally seek Jesus and allow Him to be the center of our life. So ayan, lagi nating hanapin si Lord. Paano natin hahanapin si Lord? Sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At hayaan natin siya maging sentro ng buhay natin. Hayaan nating tulungan din yung kapatid natin or kung sino man na maging sentro si Jesus Christ ng buhay nila. Para sama-sama tayong kasama si Lord. Amen? Ayan. Again, ang ating topic, when we have God's love, we can forgive, find peace, help people, and love people. So sana po may natutunan kayo, and nandito tayo sa mundong to upang bigyan siya ng glory and maging best version of ourselves din. So yun lamang po. Tama po yung sabi niya na hindi tayo, huwag tayo magpaka-plastic. Pag merong mga taong gumawa sa atin ng hindi maganda, no?
siyempre sumasama ang loob natin. Ano ba talaga yung meaning ng forgiveness? Kasi lalo na pagka matindi ang ginawa sa yung hindi maganda, siyempre, dala-dala mo yun. But I know, ang meaning ng forgiveness is, bigay mo sa Diyos, and then, wag ka nang yung magplano ng makaganti ka sa Kanya, masaktan mo siya, yun. Yun ang pinakamagandang forgiveness. Kung magbago siya, kung magkaroon siya ng analyzation o ma-realize niya na nagkamali siya, why not? Good, maganda. Yun siguro marahil ang pinakamagandang prayer natin na ang importante sa isang bawat tao, lahat naman tayo nagkakamali, is yung ma-realize mo yung nagkamali ako. And then lumapit ka sa tao, doon saka ako humingi ng sorry. Pero yung nakagawa sa iyo ng hindi maganda, hindi naman humihingi ng sorry. Bakit ako makikisama sa kanya? Basta pinatawad ko siya, and never kong gawan pa siya ng paghihigante. Diba? At ang prayer mo pa nga ay sana maunawaan niya, makita niya yung kanyang pagkakamali. Kasi ang pinaka-importante naman sa tao yung matanggap niya yung siya'y mali, and then saka kayo magkakasama. Pero pagka yung nanatili yung prinsipyo niya, yung katwiran niya, talagang mahirap yung sabihin na kailangan makisama ka na sa kanya. Mahirap yan, magiging plastic po tayo. But the truth is, pinatawad ko siya, ibinigay natin sa Panginoon, at hindi ka na meron ka ng peace, meron ka ng kapayapaan sa kalooban mo, dahil ang pinaka-importante sa lahat, lalo na sa journey natin sa pag-aaral ng gospel, nasa iyo yung pag-ibig ng Diyos. Hindi ka niya iniiwan. Yun na yung magiging parang sa'yo, yung hindi ka na magwawala, hindi ka na maghihiganti, hindi ka na para pa yung bang talagang masaktan mo siya. Hindi na. Dahil nasa atin ang pag-ibig ng Diyos. Ang totoo nga, may time na sabi ko nga, mas lamang pa rin ikaw. Dahil blessed na tayo. Sa journey ng ating gospel, mayroong mga taong sinasaktan talaga tayo, talaga na hindi nawawala yan. Kasi nga ang tao, nasa flesh, merong kahinaan sa laman. Kaya, ikaw na ngayon ang magkakaroon ng malawak na kaisipan, kagaya na sinasabi ni Faith na, minsan ang hirap tanggapin. Pero alam nyo, the best talaga na magbibigay sa iyo ng maliwanag na kaisipan, malawak na pangunawa, ang pagkaunawa sa gospel. Kasi, hindi ka na maghahanap pa ng mga parabang yung nalamangan ka sa lupang ito. Pag nalamangan ka sa lupang ito, talagang ganyan ang buhay ng minsan talaga may mga manloloko, may mga toxic na tao. Di naman nawawala po yun. Pero dahil nasa atin ang gospel, nasa atin ang kaisipan ni Kristo, sabi ng 1 Corinthians 2:16, we have the mind of Christ. Ano ibig sabihin nun? Alam mo na, mahal ka ng Panginoon. Alam mo na blessed ka na in your spirit. Kung naaapektuhan minsan yung ating physical o outward man na minsan na nasasaktan tayo, yung ating emotion, di ba? Yung part ng ating outward man, ang agent ng ating outward man is yung ating senses. May naririnig kang masakit na salita, may nakikita kang hindi maganda, may naoobserbahan ka na hindi maganda, na parang makakabigay sa iyo ng parang sisira yung araw ko o nawawala ako sa mood, no? Magiging malawak ang isipan ng isang Kristiyano na malalim sa gospel. Kasi ang magbibigay ng inspiration sa iyo na makamove on ka, ignorin mo siya, baliwalain mo siya, is nasa akin ang pag-ibig ng Panginoon. Naunawaan ko ang ebanghelyo, and then meaning, okay, hanggang dito lang sa physical yan. Pagkatapos yan, kawawa siya. Totoo, di ba? Yun ang maganda na nagbibigay ng inspirasyon sa isipan ng bawat mananampalataya. Amen? John 16:33. Kaya nga, pinaalala na niya, inuna na niya. Bago pa siya pumunta sa krus, sinabi niya ito,
These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. Yan. Yung peace na yan, iba yan. Hindi yan yung peace sa lupang ito. Kasi in this world, sa mundong ito, sa lupang ito, sabi diyan, ye shall have tribulation. Merong mga kapigatian, kaguluhan. So meaning, ipinaalam na ito ng Panginoon. Una sa kanyang mga alagad, in their time, and also in us, ma-apply natin yan habang tayo nasa mundong ito, in this world ye shall have tribulation. Lalo na in their time, parating yung tribulation, yung wrath of God, at saka yung matindi yung persecution ng Antichrist. Di ba? But ma-apply din natin sa buhay natin sa lupang ito kasi nga habang nasa lupa kang ito, do not expect na lahat is palaging maganda. May mangyayari ding tribulation. Pero ang sabi diyan, but be of good cheer. Why? Kasi nasa iyo yung good news. Nasa iyo yung masayang balita. Magandang balita. Ang problema, pag hindi mo naintindihan yung good news, how can you have a good cheer na mayroong tribulation? Di ba? Tama ba? Paano ka magkakaroon ng good cheer kung hindi mo naintindihan yung gospel? Good news. Di ba? Kaya nga sabi ko, alam niyo ba na malaking epekto ang paglalim at malawak na pagkaunawa sa gospel? Kasi maski yung pamumuhay mo sa lupang ito, maaapektuhan yung pangkabuhayan na yan. Kasi hindi, yung mind natin, makikita mo, kakaiba sa mind ng mga unbelievers. May posibilidad, yung mga unbelievers, mas mayaman sa'yo, mas maganda ang buhay, di ba? Maganda ka nalagay sa buhay, pero iba yung isipan ng believers, sa unbelievers. Na kahit na anuman ang dumating, yun sinasabi ng Bible, may time na kakaroon ng failure, may time maganda, maayos, we can enjoy life. Yung ating buhay sa lupang ito, may enjoy naman natin yan eh. Mamasyal ka, makipagkaibigan ka, makipagbanding ka, pero ang mind ng believers ay puno ng pag-ibig ni Kristo, kaya kahit dumating minsan, yung sinasabi ni Faith na natatakot na siya. Kasi pag may dumating na magandang bagay, na naging parang cycle na, ayan na naman, susunod agad yung yung pangit. Pag sinabi pong may pangit na tao, hindi naman po ibig sabihin ng physical na pangit. Baka baka ma-misinterpret nyo na, wag ko daw palibutan yung aking paligid ng mga pangit na tao. Hindi mo, ang ibig po niya sabihin, yung mga toxic na tao. Hindi po nawawala. O kung maaari nga, lumayo ka. Pero minsan naandyan yan, hindi mo basta-basta malalayuan yan. Sa trabaho, di ba? Sa kapaligiran mo, hindi mo ma-encounter yan. Magpunta ka sa ibang bansa, may ma-encounter ka rin dyan mga pangit. Pag sinabing pangit, hindi po yung physical. Kasi mayroong pangit na maganda. Yun po yung mga born again. Amen? Pastor, paano pagka po born again pero pangit? Baka hindi born again yun. Joke lang po yan. Joke lang po. So, salamat sa Panginoon, salamat sa Diyos. Yun ang kagandahan ng journey natin. Meron kang peace, mananatili pa rin sa iyo yung be of good cheer. I have overcome this world. Diba? Ibig sabihin nung I have overcome this world, hindi naman tayo pwede makipagkarera dito sa lupang ito eh. Huwag kayong makikipagkompetisyon. Just, mabuhay ka ng masaya dahil alam mo yung tagumpay na ginawa ni Kristo, nasa iyo. Amen? Amen po ba? Hindi mo naman mapiplis ang lahat eh. Sipin mo, tayong mga mananampalataya, pag ang hanap mo ay majority ay mag-agree sa'yo, ay mapoprostrate ka. Lalo na about sa learning ng Gospel of Christ. Kasi nga, even sa panahon ng Panginoong Jesucristo, ni-reject siya. Ano sabi ng John 1:11? Siya'y naparito. He came unto His own. Sa sariling bayan niya.
Kasi si Jesus ay pinanganak na isang Hudyo. Diba? He came unto His own. Primarily, ang purpose ng kapanganakan ni Jesus ay para sa kanila, sa biological Jews. Pero, ano sabi diyan? And His own receive Him not. Ni-reject siya. Gaano kasakit yun? Kaya kung siya ay nakipagkompetisyon ng mga bagay tungkol sa lupang ito ay yung maraming mag-a-agree sa kanya, siguro hindi siya makakatapos ng kanyang journey, ng mission niya. Isipin mo, naparito sa sariling bayan niya. Yun ang primarily na purpose bago tayo mga Gentiles. Pero hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Di sana dapat, ayoko na, suko na ako. Pero hindi yun ang kanyang goal. Ang goal niya ay hindi ang magtayo ng kingdom sa lupang ito. Ang goal niya is mating yung kaharian sa bawat puso, bawat kalooban. Kaya sabi niya, my kingdom is not of this world. Diba? Ang aking kaharian ay hindi sa mundong ito. At sinabi niya, ang kaharian ko ay sa loob ng bawat tao. Paghaharian kanya in our spirit, in our inward man. Amen? Yun po yung mapakalaking kagandahan. Kung talaga lamang po focus ang mga tao, ang mananampalataya, maaapektuhan ba yung buhay mo? Yes. Maapektuhan kasi pag meron kang peace doon sa kaloob-looban mo na binigay ni Jesus, kaya tayo ay nasa ministry of reconciliation, kagaya nung pinaksa natin nung nakaraan, kung malinaw sa iyo yung wala na tayo sa law, di ba? Napakalaking, napakalaking halaga niyan na maunawaan ng isipan ng mananampalataya na tayo ay niredeemed from the law. Yung Galatians 4:4. Isinilang siya sa ilalim ng kautusan para tayo ay matubos sa kautusan. But when the fullness of time was come, God sent forth His Son. Sinugo ng Diyos ang kanyang anak, si Jesus. Made of a woman, isinilang ng isang birhen. At makikita natin yung significant kahalagahan ng virginity ni Mary. Di ba, maiintindihan mo, hindi basta parang nabasa mo lang, isinilang na isang birhen. Di, alam mo yung dahilan, yung purpose. Ang relate niyan, yung sinasabi ng 2 Corinthians 5:21, He who knew no sin, siya na walang kasalanan, kaya ipinanganak siya ng isang birhen. Kasi walang naganap na prosesong natural na nangyayari sa atin na dahil sa pag-ibig ng ating mga magulang, tayo ay isinilang. Pero si Jesus, nabuo siya sa sinapupunan ni Mary, walang nangyaring natural na proseso ng gaya ng isinisilang na bawat tao. Kaya wala siyang manang kasalanan. Pero tayong lahat, meron tayong manang kasalanan. Yung sinasabi ng Psalms 51:5 na, Behold, I was shapen in iniquity. Pinanganak tayo na meron na tayong manang kasalanan. And in sin, did my mother conceive me. So, pinaglihi tayo na meron na tayong nananahanan sa ating flesh, sa laman ng bata na nabubuo doon sa sinapupunan ng isang ina, yung sin as a noun, di ba? Na nung dumating yung law, ito yung nagbigay ng power. Sabi ng 1 Corinthians 15, the sting of death, ano ba yung death? For the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So ito yung penalty. The sting. So ito yung sting. The sting, ang kamandag ng kamatayan ay nanggaling sa kasalanan. Bakit? Kasi nung sabi ni Paul sa Romans 7:9, ang sabi niya doon, noon ako'y nabubuhay, for I was alive without the law once. Noon wala kautusan. Nabubuhay ako. But when the commandment came, nung dumating yung law, sin revived. Nabuhay itong sin. Noun. Ito po yung noun
na nasa flesh. Sang-ayon sa Romans 7, 17 and 18. Sin that dwelleth in me. Yung sin in my flesh sa laman ng tao. Di ba? Kaya nga, nasa sinapupunan pa lang nung ina, yung bata, meron ng sin in the flesh. Okay, nung dumating yung law, meron na siyang consciousness, meron na siyang kamalayan ng mabuti at masama. Pag nagkakaroon na siya ng kaalaman ng masama at mabuti, yun na yun, na-revive yung sin. Sin revived. And I died. Ano yung namatay? Yung ating inward man, yung ating spirit. No? So, makikita natin yung connection kung bakit niredeem tayo sa law para wala na magbigay ng strength, power doon sa sin na nagbibigay ng buhay yung law. Para wala na tayong i-violate. Kasi sin, 1 John 3:4, for sin is the transgression of the law. Kapag merong law, sabi ng Romans 4:15, merong transgression. And it makes wrath. The law makes wrath. Ang law ang gumagawa ng galit. Ang Diyos naman, hindi naman totally galit eh. Pero pag may law, wala tayong magagawa. Pag nagbabiolate ka, talagang yan ang magkokos na parang ikaw ay galit. Ang Diyos ay kaaway mo. For the law makes wrath, sabi ng Romans 4:15, and then ang sabi ng Romans 5:13, but when there is no law, but sin is not imputed when there is no law. So maintindihan mo dyan, na kapag wala ng law, maintindihan mo kung bakit sinabi ng Galatians 4 verse 5, yun ang purpose. Kaya pinanganak si Jesus sa ilalim ng kautusan, so that to redeem them that were under the law. Bakit kinakailangan tayo ma-redeem sa law? That we might receive the adoption of sons. Para maging anak. Para maging born again. Kasi pag merong law, di ka magiging anak. Lagi tayong condemned, lagi tayong nagkakaroon ng, nagmamanifest yung death, hahatulan tayo sa kamatayan. Kaya yung law, yan po yung ministry of death. Bakit tinawag na ministry of death? Kasi nga, pag hindi mo siya na perfect, kasi ang process ng laws, according to James chapter 2 verse 10, is whosoever shall keep the whole law and yet offend in one point, he is guilty of all. Lagi tayong bagsak, lagi tayong condemned, laging nagtatagumpay ang kamatayan, kaya hindi tayo pwedeng maging anak, lagi tayong sinner. Hindi tayo pwedeng maging holy, hindi tayo pwedeng maging matuwid, kasi andun yung law. Yon ang dahilan kung bakit tinapos ni Jesus yung power ng sin, yung law, para wala ng death, wala na ring i-violate, according to the Gospel of Paul. Pag naging maliwanag sa'yo yan, magsasaya ka. Yan yung peace. Kung bakit sinabi na ng 2 Corinthians chapter 5 verse 19, okay, tingnan natin. For with that God was in Christ reconciling the world unto Himself. Pag sinabing reconciling, hindi na galit ang Diyos, nakipagkasundo na. Not imputing their trespasses unto them. Hindi na ibinibilang ang kasalanan. And had committed unto us, at ipinagkatiwala daw kay Pablo, una kay Pablo, ang salita o ang pangangaral ng reconciliation. Kaya tayo, nandito na sa ministry of reconciliation. Pagkakasundo. Wala na tayo sa ministry of death. He had abolished death. Sabi ng 2 Timothy 1:10, tingnan ninyo. Maintindihan mo ngayon yung mga connection nito. By the appearing of Jesus Christ, dahil sa ginawa ng Panginoong Hesukristo doon sa krus, our Savior, who had
abolish, past tense na, di ba? Abolish death. So, inabolish niya to. Kaya X na yan. Pag sinabing he had abolished death, kaya nga resurrected na yung ating inward man. Wala ka nang iintay yung resurrection. Wala nang power yung death. Meron ang lahat ng believers, meron na silang eternal life. So yun yung kayamanan mo. Yun yung masasabi mo sa isipan mo na mayroong mga nanloloko sa atin dito sa lupang ito, mayroong mga toxic na tao, pangit na tao, pero ang inspiration mo is, hindi bale, hindi ka nakalamang sa akin. Kawawa pa sila. Pag hindi nila tinanggap ang gospel of Christ, kawawa din sila. Tama? Hindi ka nalamangan. Sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo, we are more than conqueror. Amen? Naintindihan niyo ba yung we are more than conqueror? Higit pa tayo sa mga mananagumpay. Pwedeng humahalakhak siya, na denggoy ka, na loko ka. Diba? Pero sa totoo lang, pag maliwanag sa iyo ang gospel, kawawa siya. Hindi siya nakadenggoy. Nananatili siyang nadadaya ng kapangyarihan ng kadiliman sa isipan dahil wala sa kanila ang maliwanag na revelation ng gospel of Christ. Tingnan ninyo, bakit ka mayroong peace? Ito yung peace. Kasi ang Diyos nakipagkasundo na. Tuloy natin yon. 2 Corinthians 5:19, 20. Kami nga yung mga sugo. Sino yung sinugo? Si Paul. Sa pangalan ni Kristo, na waring namamanhik ang Diyos. Isipin nyo, namamanhik pa ang Diyos. Pag sinang namamanhik, parang nakikiusap pa. Na waring namamanhik ang Diyos sa pamamagitan namin, sa pamamagitan ng mga apostol, especially ni Apostol Pablo. Kayo ay pinamamanhikan namin sa pangalan ni Kristo na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. O, di ba? Hindi na siya galit eh. Wala na kasi yung law. The law makes wrath. Kaya, kung wala nang galit, naghahari na yung peace. My peace I give unto you. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Ano yon? Yung gagawin niya sa cross during that time. Yun ang magbibigay ng tunay na kapayapaan sa bawat tao. Lahat, available sa lahat yon. Ang kailangan lang, mapakinggan nila, maunawaan nila, yung ministry of reconciliation. Kaya dito, magigets mo, wala na ang issue ng sin. Ang hirap niyang tanggapin. Pero hindi pwede magtalo-talo yung word of the gospel of Christ. Wala nang issue ang sin. Dito na lang sa lupa yon. Yung issue ng sin sa kapwa-tao mo. Pero sa Diyos, tapos na yung issue ng kasalanan. Kasi tinapos na ni Jesus, AD 30, sa krus ng Kalbaryo, yung power of sin, yung sinasabi ng Colossians 2:13 na sinabi ni Faith, at nang kayo ay mga patay. Di ba dati patay? Before the cross, naghari ang kamatayan. Ano yung patay? Yung espiritu natin, yung inward man. Nang kayo ay mga patay dahil sa inyong mga kasalanan. At sa hindi pagtutuli, circumcision. Ano yung circumcision? Yung inihiwalay, yung masamang hilig ng laman. Putting off the body of sin. Di ba? Inihiwalay, inoperate. Tinanggal yung outward man, yung flesh na pinananahanan ng sin. Doon sa krus, sa flesh ni Jesus, kinondemned. Hinatulan na. Dahil doon, nirepresent niya yung lahat ng laman ng tao na pinananahanan ng kasalanan, yung sinasabi sa 2 Corinthians 5:21 na substitution, representation. He who knew no sin. Si Jesus na walang kasalanan became sin. Na naging kasalanan. Anong purpose? So that we might be made the righteousness of God. Para tayo maging banal, matuwid, katanggap-tanggap sa Diyos, yung ating inward man. Kaya yung outward man natin, nirepresent ni Jesus, doon sa krus, nirepresent niya, siya'y naging kasalanan. Yung kanyang flesh,
hinatulan, wasak-wasak. Di ba sabi ng Romans 8:3? Tingnan mo ulit. For what the law could not do, kung hindi magawa ng kautusan, that it was weak through the flesh, dahil sa kahinaan ng laman ng tao, merong sin sa flesh ng tao. Ni-represent ni Jesus doon sa krus, kaya nagkawasak-wasak yung laman. Ano sabi dyan? God sending His own Son. Sinugo ng Diyos ang kanyang anak in the likeness sa anyo ng makasalanang laman. Ibig sabihin, sa anyo ng bawat laman natin. Yung sinful flesh natin. Ano ginawa? Para sa kasalanan, for sin, noun niya, noun. For sin, ano sabi diyan? Condemned sin in His flesh. Sa laman ni Kristo, tinapos na yung laman na pinananahanan ng kasalanan. Amen? Yun yung ating pananampalatayanan. Yung ginawa ni Kristo Jesus na yon, tinapos na niya yung issue ng kasalanan kung bakit ang Holy Spirit nananahan sa atin. Hindi mo kinakailangang maramdaman, hindi mo na kinakailangang makita, pero dahil sa gospel, Ephesians 1:13, nasa Kanya kayo rin naman, tayo yon. Yung mga believers that time, at tayo mga believers ngayon, pagkarinig ng aral ng katotohanan. Ito yung aral ng katotohanan. Yung Kanyang crucifixion, yung Kanyang death, at yung Kanyang burial, pagkalibing, and then yung Kanyang resurrection. Di ba? Pagkarinig niyo ang aral ng katotohanan, ano yon? Ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan. Ano sabi diyan? Mula nang kayo'y magsisampalataya, pagkarinig mo, kailangang mapakinggan, and then pinanampalatayanan mo, ano sabi diyan? Kayo'y tinatakan, sealed ng Espiritu Santo na ipinangako. Sino yung genuine na mga born again? Yung nakarinig ng malinaw na aral ng katotohanan ng ebanghelyo ng kaligtasan, ikaw ay sinelyuhan ng Espiritu Santo. Paano kang pananahanan ng Espiritu Santo kung mananatili kang nasa kautusan? Di ba? Lagi tayong sinner. Hindi po pwede. Kaya maunawaan mo kung bakit tayo ni-redeem ni Jesus Christ sa law. Ang law lang ang nagdi-define ng sin. For sin is the transgression of the law. Wala nang iba. So, wala nang issue ng kasalanan pag na kay Kristo ka. Why? Tinapos na niya yung kapangyarihan ng kasalanan. Yan yung sinasabi sa 1 John 3:18. I came to destroy the works of the devil. He that committed sin is of the devil. Ang nakakagawa daw ng kasalanan, makinig kayo, mayroong magandang revelation dito, ay sa devil. For the devil sinned from the beginning, sapagkat ang devil daw ay nagkakasala mula pa nung pasimula. Ito yun Kasi sin in the flesh. Yung outward man natin, talagang gagawa yan ng kasalanan. Kasi may nananahan na kasalanan. Kaya di ba sabi ni Paul, now then it is no more I that do it. Hindi na ako gumagawa nito, but sin that dwelleth in me. Yung daw kasalanan, noun, nananahan sa laman ng tao. Kaya yun daw ang gumagawa. Yun yung devil na dinestroy ni Jesus sa kanyang flesh. Tuloy, 18. For I know that in me, sapagkat nalalaman ko sa makatibigay sa akin, that is in my flesh. Malinaw po ba yan? Hello, malinaw po ba yan? In our flesh. Sa laman natin, dwelleth no good thing. Hindi tumatahan ang mabuti dito sa ating laman. Yun nga yung merong sin. Ang magnasang gumawa ng mabuti, meron ako, pero yung gawin ito, hindi ko magawa. I find not. Meron kang pagnanasa, nung dumating yung law, nalaman mo ang mabuti, nalaman mo ang masama, pero hindi kayang gawin, mahina ang laman. Hindi kayang 100%. Ang purpose ng law, pwede kang maging very good, 90%, 98%,
pero still bagsak ka pa rin. Di ba sabi ng James 2:10? Sabi doon ay, whosoever shall keep the whole law, ang sino mang magnanasang matupad ang hinihingi ng kautusan, but fail in one point, bumagsak ka sa isa, laglag, bagsak, guilty ka na rin sa lahat. Kaya sinasabi dyan na hindi niya magawa. 19, tingnan niyo yung 19. For the good that I would, I do not. Yung mabuti na gusto kong gawin, hindi ko magawa. But the evil which I would not, yung ayaw kong gawin na masama, that I do. So, balik ka sa 1 John 3:18. Maintindihan mo ngayon yan. He that committed sin is of the devil. Ito yung nagkukumit ng sin, oh. But for the devil sinned from the beginning. For this purpose, anong layunin? The Son of God was manifested. Nahayag si Jesus, ibinigay si Jesus. Anong purpose? That He might destroy the works of the devil. Paano sinira? Dito yun, oh. Winasak na niya yung trabaho ng masama. Iwinaksi. Yun yung circumcision. Done away the body of sin. Colossians chapter 2, verses 11, 12, and 13 yata. In whom also you are circumcised. Ito, spiritual circumcision po yan. With the circumcision made without hands. Hindi gawa ng kamay ng tao. Yung doktor, nagsisircumcise, ino-opera. Tinatanggal yung masamang laman. Pero si Christ, in putting off the body of the sins. Ito yun, oh. Itong in-outward man na pinanahanan sa flesh ng kasalanan, yan yung pong winasak dito. Putting off. Paano niya to inalis? Kinrucified, pinatay, at inilibing. Hindi na nakikita ng Diyos. Tapos na yung power nung sin in the flesh. Okay. So makikita niyo dyan, tuloy, 12, verse 12. Buried, ayun mo, inilibing with Him in baptism. Ano yung word na baptism? Identification. Kaya tayo dapat, yung ina-identify natin yung ating sarili sa ginawa ni Kristo sa Kanyang pagkamatay, sa Kanyang pagkalibing, yung paksa natin, di ba? Wherein also you are risen with Him through the faith of the operation of God. Ito yung operation. Ito yung operation na ginawa para matapos na yung masamang hilig ng laman. Who had raised Him from the dead. At sa resurrection, ito yun, yung ating inward man na dating patay ay binigyan ng buhay, na born again, raised up, na born again, isinilang. Yung dating patay na espiritu na namatay dahil sa kasalanan, binuhay yon. Kaya ngayon, balik mo natin yung 1 John 3:18. Yan. He that committed sin is of the devil, for the devil sinned from the beginning. Maiintindihan mo na yan. For this purpose, the Son of God was manifested, si Jesus, inihayag, lalo na sa krus, that He might destroy the works of the devil. Tanong, destroy na po ba yung works ng devil? Paano nasira? Dito, tinapos na niya yan eh. Kaya sa mata ng Diyos, ito lang yung parang ang hirap maunawaan agad. Kaya dito, gagamitin mo yung faith mo. Sa mata ng Diyos, tapos na yung laman, yung outward man. Dahil ang tinitingnan ng Diyos, legit yung ginawa ni Kristo. In God's reckoning, sa pagtaya ng Diyos, sa paningin ng Diyos, yun yung nangyari. Sa bawat sumampalataya sa ginawa ni Kristo, hindi ka na magiging sinner, reconcile ka na, kung bakit maaangkin mo, makinig kayo magaling, nasa iyo palagi ang Holy Spirit. No matter what. Minsan, maganda buhay mo. May time parang hindi maganda ang buhay mo dahil minsan may toxic na tao, may magandang tao. Pero no matter what, we have to live by faith. Tama? Yun yung sinasabi na, I have overcome this world.
We are more than conqueror. Mahigit po tayo sa mananagumpay. Kaya minsan masasakit, may nangyayaring masasakit sa lupang ito na hindi mo maintindihan. Kung ikaw ay wala kay Kristo, madadown ka ng husto. Sabihin mo, parang hindi ka mahal ng Diyos. Pag nagdepende ka sa mga material at physical na aspect sa buhay na to, talagang may nangyayaring negative pa rin. May positive, may negative. Pero ang malaking kalamangan ng mga mananampalataya na nauunawaan ang gospel of Christ, inspired ka sa buhay. Kahit na may dumarating na mga tribulation, may dumarating na mga crisis sa buhay, pandemic, giyera, hindi nawawala sa iyo ang kayamanan na ginawa ni Kristo. Dahil pag naunawaan mo to, malinaw sa iyo yung Ephesians 1:13. Tingnan natin. Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who had blessed. Past tense na po ba yan? Di ba? Pinagpala ka na. Pinagpala na tayo. Yung mga na kay Kristo, pinagpala ka na. Blessed ka na. Who had blessed us with all. Lahat. Hindi po ambon. Sabi ng iba, maambunan lamang ako ng blessing, masaya na ako. Kasi nakatingin ka sa physical eh. Pag tinignan mo spiritual, blessed na talaga ikaw kasi tinapos na to ni Kristo itong power ng sin. Kaya ngayon, ikaw ngayon ay new creation. New creation ka na. Yung inward man mo, buhay na yon. Meron ka ng dalawang pagkatao. Yung mga nanlalamang sa'yo, yung mga toxic na tao sa mundong ito, wala silang patay pa rin ang kanilang espiritu. Sinong lamang? Sinong lamang? Lamang pa rin ang nakay Kristo kung bakit sinabing, we are more than conqueror. Even, sinabi ni Jesus, na sa mundong ito, pinauuna ko na, mayroon pa rin mga tribulasyon, may mga krisis pa rin nagaganap. Tama? Tama? Masaya po ba kayo? Kaya yung journey, yung application ng ating pananampalataya na pinauulit-ulit ko, yung sinasabi ng Romans chapter 6, starting verse 9, tingnan natin. Nalalaman natin si Kristo na nabuhay na mag-uli sa mga patay ay hindi na mamamatay. Bakit tayo? Wala nang kamatayan yung ating inward man. Resurrected na yon. Kasi kung ano nangyari kay Kristo, nangyari din sa atin. Ang kamatayan ay hindi na maghahari sa Kanya. Kaya yung kingdom of God, pinaghaharian na po tayo. Makinig kayo magaling. Pag nakatingin ka sa physical, mapuprostrate ka. Nilinaw naman ni Jesus in this world, there is tribulation. Pag nakatingin ka sa physical, parang talunan si na Pablo. Laging takbo ng takbo pagka mayroong gustong pumatay sa kanya. Di ba? Laging pine-persecute. Sabi pa nga niya, para kaming mga papatayin na hayop na anytime pwedeng patayin. Paano mong sasabing naghahari ang Diyos sa kanya? Ganong ang hirap ng buhay niya, nasa bilangguan. Marami sa kanyang sulat sa yung epistle, sa bilangguan niya sinulat, lalo na yung aklat ng Timothy kung hindi ako nagkakamali. Parang naghari ang Diyos. Kasi, sabi niya, iniwan ako ng marami, pero hindi ako nag-iisa. Kasama ko ang Panginoon. Sabi niya. So, yun yung inspirasyon. Kahit na may matinding kapighatian sa buhay niya, siya pa nakapagsabi, while naandun siya sa bilangguan, sabi niya sa Philippians 4:4, rejoice in the Lord always. And again, I said, rejoice. Sipin mo yon? Paano ka magagalak nun? Nasa bilangguan, pero siya po yung naghahamon na pag ikaw ay Kristiyano, kailangan meron kang kagalakan na hindi mawawala. Ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom. Ang kaharian ng Diyos ay righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Sapagkat dahil wala ka na sa law, ang Holy Spirit ay natitiyak mong hindi ka iiwan. Amen? Daig mo ba yung bilyonaryo?
Bilyonaryo ka nga, wala naman sa'yo Holy Spirit. Iiwan mo rin ang kayamanan mo. Na-enjoy mo lang ang buhay sa lupang ito. Pero pag nasa iyo ang Holy Spirit, yan ang nagbigay ng eternal life. It is the Spirit that gives life. Di ba? Sa flesh, profited nothing. So makikita niyo yung ganda ng journey natin. Kung bakit doon ka magiging masaya. Magkakaroon ng, yun muna dapat ang maging masaya. Yung inward man mo. Yung isip mo. Through sa revelation ng gospel. Pag naging masaya ka doon, kahit na minsan may problema ka sa lupang ito, hindi niya ma-overcome yung kagalakan na binigay sa iyo. Tama naman si Paige. Sabi niya, ang hirap. Kaya kinakailangan mag-stay ka doon sa Word of God. Totoo yun. Kaya dapat ang isipan natin, lagi tayong conscious. Ganon natin binibigyan ng authority yung Word of Truth. Pinakamataas na magbibigay sa iyo ng paniniwala. Hindi magdidikta yung emosyon mo. Huwag yung emosyon mo, yung senses mo ang magdikta ng kaligayahan mo. Pangalawang bagay na lang yan. Kung maging maligaya ka sa emosyon mo, sa senses mo, okay, habang nasa lupa, pero may time malungkot. May time bigo. Pero kapag yung inward man mo ay maliwanag sa iyo ang kaligayahang ginawa ni Kristo, hindi ka totally down. Kaya sabi ko nga, ang kagandahan nito, mayroon ka palaging positive na insight. Yun sinasabi nung teaching kanina na hindi ko kayo binigyan ng espiritu ng katatakutan. Diba? Kundi binigyan ko kayo ng tapang. Sound mind. Alam niyo mga Kristiyano, lagi pa nga magiging inspired yan. No matter what, tuloy lang ang buhay. May dumating na nawala, okay lang. Pag gusto pa ng Diyos, ako naman ay bayan ng Diyos, ako'y pag-aari ng Diyos na sa akin ng Holy Spirit. Di ba sarap inspirasyon na yon? Yung Diyos nananahan sa mga Kristiyano, sa mga born again, na maliwanag sa kanila ang gospel. So ano yung mind meron ka? May dumating man mga nakakatakot, okay, naaapektuhan yung physical, pero panandalian lang yan. Pag pumokus ka sa sino ka, kung sino ang identity mo, kung gaano ka pinagpala ng ginawa ni Kristo, makaka-move on ka, makakalaban ka sa buhay sa lupang ito. Di ba napakaganda? Tama yung sinabi ni Jesus, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things. Ibig sabihin, huwag kang matakot. Kahit na mayroong krisis sa mundong ito, hawak ng Diyos ang lahat ng bagay. Amen? Balik tayo doon sa Romans 6:9. So kinakailangan alam mo, knowing that Christ ay na-resurrect na siya mula sa kamatayan at hindi na maghahari sa kanya ang kamatayan. 10. Tingnan niyo, verse 10. Sapagkat ang kamatayan na ikinamatay niya ay kanyang ikinamatay na minsan. Pag kinuha mo yung word na minsan, 1 beses lang sa kasalanan. Alam nyo, sa totoo lang, hindi naman talaga namatay ang Diyos. Pero yung nangyari sa kanyang, namatay yung kanyang physical, para lamang bigyan tayo ng revelation na yung kamatayan ng ating spiritual na buhay ay kinuha niya para datapat ang buhay na kanyang ikinabubuhay ay kanyang ikinabubuhay sa Diyos para makita natin na yung buhay na meron tayo ngayon ay eternal. Verse 11, gayon din naman kayo. Ito yung trabaho natin. Kung ang Diyos ibinilang niya tayo sa kamatayan, sa kanyang pagkabuhay na mag-uli, anong gagawin natin? Ibilang ninyong kayo'y tunay. Kasi ang kalaban kasi dyan, ito pa ako ba't sabi patay na raw yung aking laman? In the spirit, sa mundo ng espiritual, legit po yung ginawa ni Jesus. Yan ang faith. Bilang ninyo kayo yung mga tunay na mga patay na sa kasalanan. Bakit tayo patay na sa kasalanan? Bakit? Wala na kasi tayo sa law. Intindihin nyo magaling. Kung wala ka na sa law, wala nang magdi-define ng kasalanan. Tama? Wala na ring death. Kasi wala ka nang binabiolate kasi wala nang law. Where there is no law, there is no more transgression. So, wala nang kamatayan, yung penalty. Kinuha nga ni Jesus.
Malinaw po ba? Kaya sabi diyan, tunay. Pag sinabing tunay, yun ang totoo, mataas ang authority nun. Kailangan mataas ang authority ng ginawa ni Jesus. Lalampasan mo yung natural. Ano yung natural? Ito pa nabubuhay pa ako nakikita ko pa. Pero in God's sight, in God's reckoning, kaya sabi doon, likewise, kung papaanong ang Diyos ay ganoon ang paningin, tayo din, ibilang ninyong kayo ay tunay na mga patay na sa kasalanan. Hindi ka na sinner sa Diyos pag tinanggap mo to. Kasi tinubos tayo sa law, galing naman sa Bible yan hindi naman din gawa ng tao, sabi ng tao. Wala na tayo sa law, itong power ng sin, pinatay na, inilibing, kaya wala ng penalty, wala ka na ring transgression. May mga verses naman wala ka na rin iba-violate kasi wala na tayo sa law. Ganun ka-powerful, wala na tayo sa ministry of death. Amen? Maliwanag po ba? Masaya po ba kayo? Doon sa mga baguhan, parang ang hirap tanggapin yan. Tuloy lang sa pag-aaral, refresh. Alam niyo po, napakalaking tulong nung lagi mong pinakikinggan. Aminin ko po sa inyo, maski po yung turo ni Brother Ray, lagi ko pong pinapakinggan. Lalo na, may time po na sa gabi, hindi ka makatulog agad, gagawin ko pong pampatulog yun. Para yung isipan mo, nakapokus sa ganda ng ginawa ni Kristo. Suggestion ko po, kung magagawa ninyo, meron kayong mga free time, walang masyadong ginagawa, yung pagbabasa ng Bible from Genesis, at least 2 to 3 chapters a day, singit po ninyo yun para lang mabasa mo yung buong Bible. Or, yung atin pong journey ng gospel, lagi po ninyong pakinggan. Maniwala kayo, habang ginagawa mo yon, ang Espiritu ng Diyos nagpapaunawa yon. Kasi the words gives life. It is the Spirit that quickeneth, nagbibigay ng buhay sa isipan. Ganun po kalaki role yung makinig ka ng makinig, maglaro sa isipan mo, yung ganda ng ginawa ni Kristo. Magiging masaya kayo. Yun po yung totoo. Suggest ko lang po. Hindi ko po kayo pinipilit, pero the best pong dapat gawin yon. Na yung gospel, paulit-ulitin palagi. Kung kayo po ay naglilibang, wala naman po masamang maglibang, the best na libangan nyo na lang yung makinig ng gospel habang nabubuhay. Okay? Amen po ba? Ito pong sineshare ko sa inyo, kahit inuulit ko, application po ito. Kasi the best na mag-establish sa mind natin, yung ganda ng ginawa ni Kristo. Romans 6:11, di ba? Likewise, kayo din naman kayo, ibilang ninyo ang inyong sarili na mga patay na sa kasalanan, ngunit mga buhay sa Diyos kay Kristo Jesus. O, di ba? Huwag po kayong malulungkot dyan pagka parang nakakapagod. Huwag po kayong magsawa dyan. Kasi yan ang ikinalalamang natin sa mga pangkaraniwang taong walang time. Kaya nga kung maaari, hilahin din natin sila 12, verse 12. Huwag nang maghari ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan upang kayo magsisunod sa kanyang mga pita. Alam niyo ba ibig sabihin yan? Kapag ikaw bumalik sa law, ay di parang naghahari na naman sa iyo ang kasalanan. Di ba? Pag hindi mo ibinibilang at tinatanggap ang katotohanan, ano ba yung mga ginawa ni Kristo? Ni-redeem tayo sa law, tinapos niya yung law, yung sin, death, and sins. Kaya huwag mo nang paghariin yung kasalanan sa katawan mo na may kamatayan. Di ba? Upang kayo magsisunod sa kanyang mga pita. Ibig sabihin nun, tatanggapin mo pa ba na iba na po yung isipan ng isang mananampalataya. Huwag mo sabihin na galit na naman ng Diyos. Wala na nga sa kanya yung kasalanan dahil legit sa kanya to. Nakuha niyo po ba? Kaya huwag na nating paghariin ang kasalanan sa ating isipan. Tuloy, verse 13. Huwag din naman na ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan kung hindi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos. Paano mo ihandog ang sarili mo sa Diyos?
tanggapin mo yung ginawa ni Kristo. Kaya sabi ko nga, lagi mong paglaruin sa isipan mo yan. Kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos at tulad sa nangabuhay sa mga patay. O di ba? Ibinibilang mo na yung sarili, yung dati mong espiritu na patay, ibilang mo yung buhay na. Hindi na paghaharian ng kasalanan. Hindi na yan sinner, wala na yan sa law. At ang inyong mga sangkap na pinakakasangkapan ng katuwiran sa Diyos. Ngayon, nabubuhay ka na sa pananampalataya. Yan yung sinasabi, Galatians 2:20 and 21. Tingnan niyo ako, pasinin niyo po to. Ako'y napako sa krus, nakasama ni Kristo. Ina-identify ni Pablo, si Pablo may sulat yan ang kanyang sarili na hindi na siya nabubuhay sa kanyang sarili kung hindi si Kristo na. Hindi na ako ang nabubuhay kung hindi si Kristo na ang nabubuhay sa akin, yung Espiritu ni Kristo. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman, habang nasa laman, si Pablo noon, ang sabi niya, ang ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko saan? Sa pananampalataya. Yan yung ating application. Ang pananampalataya na ito ay sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Yan ang inspirasyon ni Pablo habang nabubuhay sa laman. Tuloy, 21. Pakinggan nyo itong magaling. Hindi ko niwawalan ng halaga ang biyaya ng Diyos. Ito po yung biyaya ng Diyos, yung gospel. Ito yung pong napaka-importante. Hindi ko niwawalan ng halaga. Ibig sabihin, lagi mong binibigyan ng importansya, ina-appreciate, ina-acknowledge yung ginawa ni Kristo. Sapagkat, pansinin nyo to, kung sa pamamagitan ng kautusan, pag binuhay mo uli yung law, pag sinabi mo na wala, na meron ka pang kautusan, maraming simbahan, meron pang kautusan. Ano sabi ni Pablo? Kung sa pamamagitan ng kautusan ang katwiran, kung gayon, si Kristo'y namatay ng walang kabuluhan. Ganito po kaselan. Kapag bumalik ka sa kautusan, kapag sinasabi mo na mayroon pang kautusan, niwawalan daw natin ng kabuluhan ang ginawa ni Kristo. Kasi bakit? Mananatili kang nabubuhay na mayroon kang kasalanan. Ang sabi ng patayin na nga ninyo ang inyong buong pagkatao sa kasalanan. Huwag nyo nang ihandog ang inyong mga sarili na magiging kasangkapan ng kasalanan. Paano ka magiging kasangkapan ng kasalanan? Pag bumalik ka uli sa kautusan. Tama po ba? Kasi ang kautusan lang ang nagde-define ng kasalanan. Pag ayaw mong tanggapin, kasi ang problema po that time, sanay po yung isipan ng mga first century believers sa law of Moses. Yung mindset nila, yun ang matagal na kinasanayan. Kaya ayaw nilang alisin yung sistema ng Old Covenant world, Old Covenant system. Kaya, yun ang ibig sabihin na inihahandog mo pa rin ang iyong sarili bilang kasangkapan ng kasalanan. Nakukuha niyo po ba? Pag wala ka na talaga sa law, wala ka na sa visa. Hindi ka na nagpapasubmit bilang kasangkapan ng kasalanan. Sana maintindihan niyo po ito. Napaka-importante po nito. Kasi kung ibinibilang mo sarili mo sa kanyang kamatayan, sa kanyang pagkabuhay na maguli, tapos na to, hindi ka na pwedeng maging kasangkapan ng kasalanan. At ang buhay mo talagang ihahandog mo kay Kristo. Lagi mong ina-appreciate, hindi mo niwawalang kabuluhan kung hindi pinapahalagahan mo ang ginawang kamatayan at pagkabuhay na maguli ni Kristo Jesus. Amen. Palakpakan.